Nais labanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pang-aabuso sa politika kaya isinulong na priority bill ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon Ayan ha. Nais labanan. Ito, pakinggan nyo. ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Nais labanan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pang-aabuso sa politika kaya Sino po ba yung nang-aabuso sa politika? Marami. Pero yung nagna-number one po ngayon sino? Mga Duterte. Sige, pangalawa ko na lang yung bilyar. Kasi noon, nangunguna talaga yung bilyar eh. Diba? Inabuso po ng mga bilyar, ng mga Duterte, yung kanilang kapangyarihan. Diba? Ang kinakawawa po nila dito, yung mga mahihirap. Yung mga walang kapangyarihan sa gobyerno. Diba? Mga magsasaka, lalo na itong mga bilyar na to. Kinakawawa po yung mga magsasaka. Tapos yung mga security guards natin, binabastos, dinuduro-duro. Akala mo kung sinong matandang mangkukulam eh. Ha? Hindi ko naman sinabi magkukulam ka, pero, di ba? Tinitingnan mo ba yung sarili mo? Manalamin ka, Cynthia Villar. Di ba? Tapos eto pa, kailangan daw iboto iboto siya kasi pag nanalo, mamimigay ng lupain. Vote buying ang tawag doon. Di ba? So, inaabuso po nila yung kanilang kapangyarihan, mga pre. Ang mga Duterte naman, ginagago yung mga mahihirap, inuuto, nililin lang yung mga mahihirap. Diba? Minumura yung mga mahihirap, pinapatay yung mga mahihirap. Dahil nga si Pulong, kongresista, o mayor si Sara noon, ngayon, walang kwentang vice president. Lahat po ng kanilang pamilya, may posisyon po sa gobyerno. Diba? So, ang kawawa po dito sino? Mga mahihirap po, sa totoo lang. Magandang umaga po sa mga nanonood dyan sa Bengador ngayon. Share this live stream, mga pre. Ayan, para makarating ito sa mga DDS. Diba? Hindi na natuto ang ating kapwa Pilipino. Duterte pa rin daw. Pero kung titingnan natin yung Davao City, nandyan po lahat ng krimen. Bakit? Bakit ko po nasabi? Malinis daw po kasi yung Davao, di ba? Napakalinis ng Davao. Pero nung nagpunta ako sa Davao, pagdating ko doon, tingin-tingin ako sa paligid, yung damo. Grabe. Di ba? Ang dumi. Tapos pagdating sa krimen, malinis daw po yung Davao. Pero nung bumisita po si General Torre doon, naungkat yung baho ng Davao. Di ba? Naungkat. So, dyan pa lang, masasabi na po natin, simula po nung naging mayor si Digong dyan, hanggang naging si Sara Duterte, hanggang pamilya nila yung humahawag sa Davao, marami pong sekreto na ngayon lang po natin nalaman. Di ba? Ngayon lang po natin ngayon po, namulat po tayo sa katotohanan ngayon. Dahil pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng baho na nandyan sa Davao na yan, naungkat po talaga. At palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Dahil suportado niya po ang Anti-Dynasty Bill. Tuloy natin to, mga pre. Siya nga pala. Sa hindi pa nakapag-like dyan sa Bengador, sa mga bagong pasok, mag-like na kayo dyan. Kalimbangin nyo na yung itlog ni Kibuloy. Itlog ni Kibuloy. Mag-like na kayo, share this video, mga pre. Ayan para naman happy ang lahat. Okay, tuloy. Na priority bill ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon sa Malacanang. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosa. Kung pabor po sa Malacanang, pabor kay PBBM, suportado ni PBBM ang Anti-Dynasty Bill. Okay? Hindi po siya kumontra. Bagkos, suportado pa ni Pangulo. At ang pinapakalat ngayon na mga kutong lupang DDS, na mga walang mga bilang sa mundong ito, ang pinapakalat po nila ngayon, na hindi daw po suportado ni PBBM ang Anti-Dynasty Bill. O diba? Binaliktad po. Grabe, no? Ang kapal ng muka. Pero eto na. Eto yung legit. Eto yung balita. Eto yung totoo. Hindi naman po ako pwede magkwento dito na parang laway-laway lang yung kapital. Dapat may basihan po tayo. Siyempre, di ba? Ito, hindi naman to fake news tong DZMM na to. Totoo po yan. Totoong balita.
Siguro kung iseminay po yung nagbalita, maniwala po kayo sa akin. 1,000,000% sinungaling pa yung mga yan. Sinungaling po yung mga yan. Bakit? Yung nangunguna dyan, kulto eh. Leader nila, kulto. Sino ba yung leader nila? Walang iba, kundi ang may-ari ng araw. May-ari ng buong universe. Okay? May-ari ng kanyang sariling kaluluwa. Si Buloy. Talagang masingit ko lang. May hamon ako sa iyo, Kibuloy. Kung talagang makapangyarihan ka, tumagos ka nga sa pader. Tuloy natin to. Sorry, Christian. Tony, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na masyado nang naaabuso ang politika sa bansa. Kaya sinuportahan at isinulong na priority bill sa Kongreso ang pagpasa ng anti-dynasty bill. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nakita ng Pangulo ang pagbabago sa political landscape ng bansa na inaabuso umano ng ilang politiko at pinapaikot ang batas. Ito po yan pinapaikot yung batas. Number 1 po nagpapaikot, Duterte. Kasi noon, nagna-number 1 po yung mga bilyar. Pero, pumangalawa na lang sila ngayon. In my observation lang. Okay? Ngayon, mga Duterte, pinapaikot yung batas. Diba? Paano? Halos kapamilya nila, may posisyon na po sa gobyerno. Kaalyado, yung kasama pa nila sila Bato. Pinapaikot yung batas, yung mga yan. O, diba? O, nandiyan pa si Bunga. So, dapat lang po talaga yung actions po ng Pangulo natin dapat nating suportahan kasi ito po yung ayaw ng ating Pangulo, yung naaabuso po yung gobyerno, yung batas, lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Kasi ang tatamaan po dito, okay? Kapag hindi po ito mapigilan, ang tatamaan yung mga mahihirap. Tingnan nyo. Example ko na lang. Silipin nyo yan si Villar. Yung matandang mukhang aswang na yan. Sorry, mukhang aswang to. Yung mukhang anghel na yan. Silipin nyo naman. Diba? Abusado. Mga mahihirap. Ginago. Nakita nyo yung yung muntik nang mamatay yata yung babae dahil yung kanilang sakahan. Sinira ni Cynthia Villar. Akala mo, pagdating niya sa sakahan parang robot kung maglakad gumagano, no? Diba? Robot ka ba? Alam nyo, wag po nating suportahan. Nakita na po natin kung ano yung ugali nitong mga basurang taong ito. Diba? Kapag kayo po ay binigyan ng salapi ng mga yan, tanggapin ninyo yan. Okay nang inang yan. Tanggapin nyo. Pero wag nyo ibubuto. Diba? Tanggapin nyo. Pera nyo naman yun Yung pinapamigay sa inyo, kakaperanggot lang yan ang kanilang mga nakaw. Galing din sa pera ng taong bayan. Tanggapin nyo yan. Ay naku po. Pero wag yung ibubuto. Ganun lang naman kasimple yan. Pag natanggap nyo, bili na kayo Red Horse. Mag-inuman na kayo. Masama ba? Siguraduhin nyo lang. Walang mga misis na hahabol dyan. Mamaya Pedro, nag-inom ka na naman. Hindi, joke lang. Tuloy na tayo dito. Pangulong Marcos ang kapangyarihan ng taong bayan na bumoto na naayon sa merito at hindi dahil sa magkakapangalan o magkakapamilya. Ayon kay Yuse Castro, nais ngayon ng Pangulong aralin ng mabuti ng Kongreso ang definisyon ng dynasty para hindi na lumala ang naobserbang pang-aabuso sa politika ng ilang magkakamag-anak na nasa gobyerno. Kasi kung may mga magkamag-anak na nasa gobyerno, powerful po sila kasi magtutulungan po yan Para hindi po sila mapaikot nila yung batas. Unang-una, mapaikot yung batas. Mabend yung batas. Mang-abuso. Diba? Ganun po yun. Demands a fairer system. Pagtakpan yung kanilang mga pagnanakaw. Diba? Siyempre, isang pamilya sila Nagkakaisa Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taong bayan at hindi ng iilang pang-abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili
ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Suportado rin ng Pangulo ang Party List System Reform Act dahil imbis na marginalized sector ang kumakatawan sa mga party list ay inaabuso rin anya ng ilang para magamit sa politika. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa balitang ito? Ha? Yung mga politikong magkakapamilya na nasa posisyon ngayon, nasa gobyerno ngayon, na inaabuso po nila yung taong bayan. Okay? Magbigay na lang po kayo ng komento dyan at para naman po mabasa po natin. Ayan. Kasi kahit ako yung tatanungin, hindi po talaga ako pabor dyan. Kung si Juan lang yung tatakbo, dapat siya lang. Hindi na pwedeng pati yung kapatid na si Pedro nandyan pa sa posisyon na yan. Diba? Magtutulungan lang yan eh. Magtutulungan para pagtakpan yung mga baho nila. At salamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil suportado niya ang Anti-Dynasty Bill. Okay? Klaro po ito ha. Suportado po ng Pangulo. Hindi po kumukontra yung Pangulo dyan. Huwag po kayo maniwala sa pinapakalat ng mga kutong lupang DDS na yan na sinasabi nila na hindi daw po suportado ng Pangulong Bongbong Marcos yung Anti-Dynasty Bill na yan. Mali po yun. Fake news po yung pinapakalat nila. Pag DDS po yung nagbalita, automatic po fake news yan. Ito po yung katotohanan. Suportado po yan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Saan po kayo maniniwala? Doon sa mga tatanga-tangang may stress lang kayo? O dito sa katotohanan? Siyempre, suportahan po natin yung katotohanan mga pre. Ganun lang po yan. So, anyway, ayan ha. Sa mga bagong pasok dito sa Vengador, sa Ballpoint Man 2.0, mag-like na po kayo dyan. Share nyo na yung video ito at mag-subscribe na po kayo. Ayan. Kasi kapag nag-subscribe kayo, happy po ang lahat. Diba? So anyway, next topic na po tayo mga pre.